Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Gospel of Mark chapter 5 verse 34. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Your faith has made you well." At dito po binanggit ito ng Panginoong Hesus dun po sa babaeng dinudugo. For 12 years itong babaeng ito ay nahirapan sa kanyang buhay dahil sa kanyang karamdaman. Pero siya'y pinagaling ng Panginoong Hesus dahil sa kanyang pananampalataya. Malinaw pong binabanggit dito. At hindi lamang yan ang sinabihan ng Panginoong Hesus na pinagaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Maging si Bartimeo, mababasa natin sa Mark chapter 10, verse 52, at sa Luke chapter 18, verse 42. Sinabihan din ng Panginoon na pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Maging yung leper, yung ketongin sa Luke chapter 17, verse 19. Sinabihan din ng Panginoong Hesus na your faith has made you well. At yung babaeng makasalanan, dun po sa Luke chapter 7, verse 50, ang sabi naman ng Panginoon sa kanya, your faith has saved you. So bakit sinasabi ito ng Panginoong Hesus doon sa mga taong kanyang pinagaling at iniligtas? Kasi upang ipaalala po na sa pamamagitan ng pananampalataya, meron pong available na grace ang Lord sa bawat isa sa atin at ma-access lamang po natin yung biyayang yan, yung kagandahang loob ng Diyos, yung grace na yan na binabanggit sa Biblia sa pamamagitan ng pananampalataya. Pangalawa, naniniwala din ako, kaya binabanggit yan ng Panginoong Hesus, ay para ipaalala sa atin na dapat panghawakan natin yung kanyang ginawa sa ating buhay. At alam niyo po ako, pinagaling ng Panginoon 40 years ago. At aaminin ko po, madalas, minsan naiisip ko, totoo bang pinagaling na ako ng Panginoon? Babalik sa akin yung mga sinasabi ng kaaway na, hindi ka naman pinagaling eh. Baka iniisip mo lang na ikaw ay magaling ng lubos. Babalik din yan. Alam niyo po, pag dumarating yun, ang ginagawa ko lamang po ay kino-confess ko yung ginawa ng Panginoong Jesus sa aking buhay. Sinasabi ko itong statement na ito na your faith has healed you. Yung sinabi ng Panginoong Jesus sa babaeng dinuduwat. Inaangking ko yan. Sinasabi ko, Panginoon, alam kong pinagaling mo na ako. Kasi alam niyo po, everyday yan, padadalang kayo ni Satanas ng kasinungalingan. Ipapaisip niya sa inyo na hindi ka naman totoong magaling, hindi ka naman totoong ligtas, hindi ka naman totoong pinagpala. Kaya tayo minsan nawawalan ng gana. At yung iba nadi-discourage pa, padadalang ka ni Satanas ng pag-aalinlangan, yung mga takot na minsan ay baka mangyari ulit yung hindi inaasahan at mapupuno ng kabalisahan ang iyong isipan. Pero ang nakakatuwa po ang sabi ng Biblia, fight a good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession. Yung po sinasabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 12. At kung papalitan natin yung salitang eternal life yan, pwede nating i-claim yung we must take hold of our healing, our deliverance, at kailangan po ay panghawakan natin iyon. Kasi sabi po diyan, makipaglaban tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. At salamat nga po sa pamamagitan ng pananampalataya, kapag dumarating sa akin yung takot, alinlangan, ng mga panahon na yun, nagagamit ko po yung shield of faith na binabanggit sa Ephesians chapter 6 verse 16. Sabi diyan, which can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Kaya niyang salagin lahat ng pinapadalang tukso at yung mga kasinungalingan ni Satanas sa ating buhay. Yun po nagagawa ng faith. Kaya tinawag siyang shield of
faith. Ano po? At every day, ano po sabi sa Hebrews chapter 4 verse 16, let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So every day po yan, lalapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. Ano po? Kailangan may faith tayo para ma-access natin yung grace na inilaan ng Diyos sa panahon ng ating pangangailangan. At sabi diyan, take hold, panghawakan natin. At ang mahalaga, sabi dito sa 1 Timothy chapter 6, verse 12, ano po sabi diyan, kailangan meron tayong tinatawag na good confession. Sabihin natin kung ano yung sinabi ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Everyday po yan. Ganyan ang pakikibaka, kapatid. Habang tayo po'y pinadadala ng problema ng kaaway, ng mga kasinungalingan, discouragement, takot, everyday din i-confess natin yung mga pangako ng Diyos. Sasabihin natin, I am saved, I am healed, I am forgiven, I am blessed. Ganun po ang pakikipaglaban sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at muli tinuruan mo kami na sa iyo pong ginawa sa aming buhay. Dapat po ay lagi naming pangahawakan ito. At ang kaaway hindi titigil na kami ay tutuksuhin, padadalahan ng maraming kasinungalingan, pero pangahawakan namin ang iyong kabutihan, ang iyong salita sa aming buhay. Kaya everyday, Lord, turuan mo kami gumawa ng good confession sa aming buhay, declaring that we are saved, we are healed, we are forgiven, and we are blessed. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.